about yung pag-atake sa puso, pwede ba because of hypothyroidism? Sabi mo kanina, Dok, nagbabago yung tibok ng puso. Bumabagal ba? Bumabagal o tumatalon o nagkakaroon ng skip beats. Napakahalaga kasi ang tamang thyroid hormone for proper functioning of the heart, no? So kung ang puso natin, lalong-lalo na may pre-existing heart condition ka na, ay hindi tuloy na bibigyan ng sapat na daloy ng dugo, then maaari kang mag-suffer ng angina, meaning paninikip ng puso o ng dibdib. And later on, kung sakaling kikipot talaga ito, maaari kang mag-suffer ng atake sa puso. So napakarami palang komplikasyon ng hypothyroidism ko hindi gagamutin, ano? That is very important. Kanina sabi mo, Doc, infertility. Infertility. So, Oo, yes. tapos yung irregular menstruation para sa mga kababaihan. Sa babae at lalaki naman, yun nga, pag-atake sa puso dahil nag-skip yung beat ng kanilang puso o bumabagal. At high blood, pwede rin tumaas ang presyon ng dugo. Both pagtaas at pagbaba, no? Hindi lamang yun, pati yung kanyang mental functioning. May mga iba na naapektuhan din ang kanyang functioning, pati behavior. Kaya isa nga sa sinasabi nila na one of the most underdiagnosed condition ang hypothyroidism. Kasi hindi ito sinususpetsahan kadalasan ng doktor unless very visible na nakikita na kagad ng doktor na lumalaki nga yung leeg niya. So pwedeng hindi lumaki yung leg mo kung may hypothyroidism? Oo, maraming cases na bumabagsak ang thyroid hormone mo and yet you do not see outward manifestation. Noong araw, tinatawag nila itong bosyo sa labas at bosyo sa loob. No? Pero bago na ngayon, maaaring wala ka makita sa labas, maaaring sa thyroid scan mo, it is all normal, but when you check your blood test for T3 and T4, makita mo na ito'y bumababa. Or sa pituitary nang gagaling where you are producing abnormal thyroid stimulating hormones. Paano yan, Dok? Kung kunyari wala talagang iodine na yung nakukuha mula dun sa kanilang pagkain, meron bang gamot? Meron bang hormone na pamalit dun sa nawawalang T3 or T4? Mayroon. No? Of course, may mga doktor tayo na tinatawag na endocrinologists who might be able to prescribe to you the proper medication. Kung hypothyroid ka, then pwede kang bigyan ng something to stimulate your thyroid hormone to produce its T3, T4, bukod pa sa dietary concerns mo, which should include iodine supplements. Kung ikaw naman ay hyperthyroid, may mga anti-thyroid hormones naman na kailangan ding ibigay sa'yo para to control your thyroid production. Pero doon sa mga hypothyroid, totoo ba na ang thyroxine? Ito kasi yung main hormone na sinesecrete sa ating bloodstream, That is true. ng ating thyroid gland. May pamalit ba dyan? Merong gamot na ngayon na pamalit dyan. That is true, no? May mga makatutulong sa kanila na maaari nilang ikonsulta sa kanilang doktor at maaaring ibigay sa kanila sa pagpunta nila sa mga reputable drugstores. Pero wag pong basta-basta self-medicate o hindi over-the-counter yan. Kailangan nire-reseta ng doktor nyo po yan. And I'm sure may mga hotline numbers that we can give to them na para magkaroon sila ng idea before they seek medical consultation para maitanong na mismo nila sa doktor nila ang proper medication para sa condition na hypothyroidism. Oo, may mga thyroid hormone drugs po. Actually, parang may iisa lang yata brand dito ngayon sa ating bansa, no? But you have to ask your doctor. Tanungin niyo po, anong klaseng doktor ang pupuntahan nila? Ang simplest would be an internist. Kung sila naman ay nasa probinsya, may mga general practitioners naman dyan or family physicians. Kung sakaling lumalaki na yung leg nila, they may be referred to an endocrinologist. But all of these doctors recognize na kailangan bigyan ka ng tamang gamot para sa hypothyroidism. And of course, may mga reputable companies who produce those thyroid hormone replacements.